medyo meron kang mga financial struggles at ginagawa mo ang lahat to make ends meet. Ang hirap dahil pakiramdam mo hindi pa rin sapat kahit ginawa mo na ang lahat. At habang ganon ang sitwasyon mo, heto naman meron kang nakikitang relative mo, katrabaho at kakilala na tuwang-tuwa dahil nananalo sa sugal. Nakikita mo ang saya nila dahil nagkakaroon sila ng maraming pera na tinuturing na nga nilang blessing ito at malaking tulong sa kanila. Kung kaya pakiramdam mo ay gusto mo na rin gawin ito para maranasan din ang manalo. Sa isang banda, medyo napaisip ka kung bakit kahit marami na ang napalanunan, hindi pa rin sila natigil. Siguro dahil naghahangad pa ng mas marami pa. At kung bakit kahit natatalo na ay hindi pa rin tumitigil dahil naghahangad na makabawi. At napatanong ka rin bakit sa dami ng pera na napanalunan nila pero wala ka pa din makita sa kanila na masasabi mong naging totoong masagana na ang buhay. Kaya napaisip ka kung dapat mo bang subukan gawin ang ganon. Pero dahil sinasabi mo nakakakilala ka kay God, sa halip na matukso, inisip mo ang manalangin at humingi ng gabay kay God. Sapagkat ang pagsusugal ay isang game of chance, pwedeng manalo at pwede ring matalo. Bakit kailangang sumandal sa walang kasiguraduhan kung andyan naman si God na siya nagkakaloob ng lahat? At kung naisip mo ang panalo ay blessing from God, alam naman natin na hindi pwedeng magsama ang kabanalan at kasalanan, ang gawang makalangit at gawang makamundo. Para isipin ang panalo dito ay blessing, parang pinapababa natin ang pamantayan sa uri ng pagpapala na binibigay sa atin ni God. At si God is not a God of luck, but a God of perfect timing. Bibigay niyang blessing sa tamang panahon, sa tamang tao nang ayon sa plano niya. Kaya kung dumadaan ka man sa season ng buhay mo na merong mga financial struggles, kapit lang kay God at lagi mo tatandaan na God will provide. Alam niya ang lahat at alam niya kung kailan ang tamang panahon para sa mga hiling mo sa Kanya.